So ayun mga boss, magandang umaga, tanghali at hapon sa inyong lahat dyan. Saan mang sulok ng mundo ngayon ipapakita ko sa inyo itong ating brand new sasakyan na kinuha dito sa Saudi. Bali ito yung service namin ni Mrs. Para hindi hirap sa pagpasok. Ngayon ipapakita ko sa inyo itong sasakyan, pati yung mga features tsaka ibang specs niya, no. Unahin muna natin yung sa labas. Bali ano nga pala to, Kia Pegas 2025. Kumbaga parang sa Pinas Soluto, dito sa Middle East Pegas ang pangalan niya. Unahin muna nating videohan yung sa labas, pati yung sa makina tsaka sa exterior niya bago dito sa loob, no. So lalabas tayo ngayon. Unahin na natin tong dito sa pinaka compartment niya, no. Bari mayroon tong capacity na 475 liters of cargo space. Tapos yung yan yung ano niya, spare tire niya ano lang, donut type lang. Pero 14 inches din ata to. 15 para makompensate niya nga yung ano ng ano. Pero donut tire lang siya, makompensate niya din yung laki ng original rim natin na 14 inches. Tapos ito yung tools natin. Yung tools nandito. Tsaka yung jack. Yung warning device natin ay ito. Ito yung makina niya. Bali ano to, 1.4 liter port injection gasoline engine. Tapos ito na, yung transmission naman niya, automatic transmission, yung conventional automatic transmission na 4 speed. Mas maganda yung ganto na may dipstick. Accessible. Tapos ito yung battery, yung ECU niya na ito, yung ECU niya, yung tinatawag na computer box, nasa labas tabi ng battery. Kalimitan naman ng mga bagong sasakyan ngayon, nasa labas na yung mga ECU. Ano, malinis na malinis pa kasi malamang dinetailing nila to bago i-release. Ito yung kanyang engine oil dipstick. Dito tayo magsusukat ng langis. Ito yung itsura niya sa labas. Ikutan muna natin bago ko ipaliwanag sa inyo iba't ibang ano niya, specs niya. Ayun yung fuel ano niya, fuel consumption niya. Ewan ko bakit bumaba to dati. Yung 2024 model nito 17.8, ngayon dapat mas improve pa ba? Ewan ko bakit bumaba. Medyo madumi na nga lang at tag-ulan pa kasi dito. Mas maganda na yung Kia logo ngayon, pinalitan nila. Mas trip ko ito kaysa yung dating sa parang pa-oval type siya. So itong kinuha natin ay yung full option na tinatawag o yung top of the line sa Pilipinas, kaya naka mags na rin to. 14 inch yung kanyang yung mags nya. Tapos naka disc brake na rin tong likod. Ayan. Tapos meron siyang sunroof. Ayan sa taas, sunroof yan. Tapos meron siyang side repeaters. Tapos fog lamps. Ayan, fog lamps nya. Ito. Tapos ito yung kanyang antena, pole type pa, hindi pa ginawang shark fin. Tapos ito yung kanyang Pegas logo. Tapos meron din siyang susian dito. Pagbukas ng compartment, bukod dun sa latching niya sa loob. Ito nga pala yung reverse camera niya mga boss. Pagka nag-reverse tayo, makikita natin doon sa ating infotainment sa screen. Ito yung camera niya. Pero hindi ko pati hatanggal yung kanyang ano, cover. Tapos ito yung kanyang upuan, no? May isofix stators na rin yan para sa mga bata. Tapos meron siyang child lock. Itong child lock na to, pagka nakababa yan, kabilaan,
Hindi yan mabubuksan sa loob. Para pag may mga sakay kayong bata, safety features yan na hindi siya mabubuksan sa loob. Tanging pag sa labas lang na mabubuksan. So andito na tayo sa loob, no. Pag full option, meron siyang infotainment na touchscreen na to. Merong Android Auto tsaka Apple CarPlay, kaya lang wired pa siya, hindi pa siya wireless. Tapos ito yung mga aircon controls niya. Tapos ito yung sa mga bintana niya. Nandito sa gitna, wala siya dito sa driver seat, but typical nandito sa driver seat. Nandito ngayon sa gitna. Tapos USB auxiliary, cigarette lighter. Tapos itong ating shifter. Tapos maganda sa kanya, mas prepared ko yung ganitong traditional handbrake kaysa yung mga naka EPB o tinatawag na push button na electronic parking brake. Tapos yung upuan is leather. Yan. Ito yung kanyang sunroof, pakita ko sa inyo. Ayan, yan. Madumi, syempre umulan. Tapos meron din pala tong 6 speakers. Ito malamang tweeter to, AP. Dalawang tweeter sa harap. Tapos harap likod na yung speaker niya. Maganda naman yung sounds nito, tinesting ko na. Maganda yung kalimitan kasi pag mga base model lang na sasakyan, yung pinaka mababang model sa isang brand hindi ganun kaganda yung sound system niya, pero ito maganda na. Kunting tweak lang sa equalizer. Tapos ayan yung sa fuel. Kung magpapakarga kayo ng gasolina, ito yon para sa fuel tank. Tapos ito yung sa compartment sa likod. Tapos ito yung sa hood latch, yan. Tapos ito yung control niya para sa headlight leveling. Tapos ito naman sa mirror niya to. Bale yung power mirror lang niya, yung mismong glass lang, hindi kasama yung buong housing. Tapos ito yung sa traction control at TPMS na tinatawag, or tire pressure monitor system na reset. Meron na rin siyang cruise control. Tapos ito rin yung control para sa hands-free button, hands-free cooling. Buksan natin para makita nyo yung type ng instrument panel cluster nya. Yan, ito yung ating tachometer, ito yung speedometer, ito naman yung temperature gauge natin sa makina yan. Tapos ito yung fuel gauge. Yan lang naman yung pinaka basic na importanteng nandyan. Yung ibang mga sasakyan, tinatanggal na nila to, wala tong temperature gauge. Makikita nyo lang nasa warning sign doon is logo, parang mga ganito, pula tsaka green na lang. Pero mas maganda yung ganito na mamonitor nyo talaga yung actual na temperature ng makina. Yan ang kilometer niya, 159 kilometers pa lang. Bali 3 araw pa lang sa akin to, magka 3 araw pa lang ngayon. Ito yung kanyang steering wheel, leather na rin. Soon bibilan natin ng mga accessories to, para hindi madaling yung leather masira. Kia logo. Ito pa nga pala, ano to, lalagyan ng upos ng sigarilyo. Yan o, matatanggal din yan syempre pagka itatapon mo na yung laman. Wala nga lang siyang vanity mirror dito sa driver tsaka passenger. Kahit man lang sana meron pala to, kala ko wala. Meron. Ito lang passenger. Kahit yung passenger lang, kasi kalamitan dyan naman sumasakay yung ating mga misis. Tapos ito, central locking na rin siya. Ito lang, pindutin nyo lang to, mag-auto lock na yan. Yan. Tapos pag nakalimutan nyo din naman pindutin to, halimbawa tumatakbo na kayo, pag naka-reach siya ng speed na 15 km/h, automatic maglalak to. Munti ko nang makalimutan kanina mga boss, ha? Meron nga rin pala tong ABS tsaka hill start assist.
Tapos yung kanyang fuel tank capacity is 43 liters. Tsaka yung airbag dito mga boss, dual airbag. Front at passenger. Dalawa lang. Dito nga pala kagandahan dito, pag nilabas yung sasakyan dito, may plaka na. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas. Wala ka nang iisipin dito pagkuha mo. Yung rehistro tsaka plaka, meron na kagad yan. Tapos yung rehistro nito, yung tinatawag na pinaka-estimara, naka-card po yun. Card lang siya. Tulad ng lisensya. So yun yung ating review mga boss, no. Review ano pala, yung parang walk tour, introduction itong ating bagong sasakyan, no. Sa mga susunod na video siguro, pagka naka first PMS na to or change oil sa 1,000 kilometers, yan ko yung review nito. I-upload din natin kung anong masasabi ko sa performance niya tsaka fuel consumption. So yun lang mga boss, maraming salamat, no. Kung di ka pa naka-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell para may notify kayo sa mga uploads natin. At pasensya na muna kayo dahil matagal-tagal tayong walang upload. Pero babawi tayo sa mga susunod na mga araw o linggo. Yung ating mga gala tsaka ibang tutorial na may share natin sa ating channel. Yun lang mga boss, salamat.